Kumusta mga made, pade? Kwentuhan ko nga lang pala kayo nung pumunta kami ng Simbahang Bato sa Laurel, Batangas. 5 AM nga pala kami nag-umpisa bumiyahe. Mag-uumpisa nga pala yung biyahe natin dito sa San Mateo, Rizal. At tatahakin natin yung kahabaan ng C5. At nakarating na nga kami dito sa McKinley Hills. Dito nga pala ako dumadaan tuwing pupunta ako ng Cavite. Bukod sa malapit na hindi ka na masyadong iikot, ang ganda rin ng mga ilaw nila dito at maaaliw ka. At dahil nga maaga pa kami nang nakarating dyan, wala ngang mga sasakyan na nakakasalubong o nakakasabay namin. At nakalabas na nga kami sa McKinley Hills at sumakto pa na naka-green light kaya doro-diretso ang ating biyahe hanggang sa narating natin yung SM Sokat. At pakababa naman natin dyan, tatahakin naman natin yung C5 extension dito sa Paranaque. Hanggang sa narating na namin yung Petron na lagi kong hinihintuan pag pumupunta ako ng Cavite. Nakaugalian ko na rin to huminto dito pag tuwing pupunta ako ng Cavite para magkape at mainitan naman yung katawan bago bumiyahe ulit. Nag-order nga kami dyan ng noodles para mainitan yung katawan at magkalaman na rin dahil hindi pa naman kami kumakain nung umalis kami sa San Mateo. At pagkatapos nga namin dyan kumain ay bigla naman umulan. Hindi nga namin nakalain na uulan dahil maganda naman ang panahon nung umalis kami sa San Mateo. At nang huminto naman ng konti yung ulan, agad na kaming umalis. At wala na nga kaming no choice kundi umalis. Sabi ni paring Rodi. At hindi rin kami nakapagdala ng kapote dahil hindi nga namin inaasahan yung ulan. Nilakasan na lang namin yung panalangin, hindi na lumakas yung ulan para magdoro-diretso na yung biyahe namin. Hanggang sa narating na namin yung intersection ng Molino Road at Aguinaldo Highway dito sa Bacoor. Hanggang pumasok na tayo ng Cavite at babaybayin naman natin yung kahabaan ng Aguinaldo Highway. Hanggang sa narating na natin yung Imus Cavite. At bigla ko naman naalala, nung bike lang yung gamit ko tuwing uuwi ako ng Cavite. Humihinto kasi ako dyan para magpicture at isend sa group chat kung nasaan na ako. Wala lang, naikwento ko lang, patuloy na nga tayo sa biyahe. At di nga nagtagal, ipapasukin naman natin yung Dasmariñas, Cavite. At mapapansin nyo nga pala pag nasa Dasmariñas na kayo, bukod sa nakasulat yung lugar, kakaiba din yung arko ng Dasmariñas. Lagi din ako humihinto yan dyan pag nagbabike ako. Dati kasi yung mga kahoy dyan ay malalago at napaka-presko ng hangin. Wala lang, kwento ko lang ulit. Patuloy na ulit tayo sa pagbiyahe. Dito nga kami pala dumaan sa General Trias, Cavite. Dahil pinagkasunduan namin ni Mrs. na dito kayo manananghalian kay Otets Restaurant. At susubukan nga namin kung masarap yung mga pagkain nila. At hindi nga nagtagal ay narating na namin yung Otets Restaurant. At hindi nyo pala na itatanong, huwag na kayong magtanong. Ang Otets Restaurant nga pala ay pagmamayari ni Wilma Dasen, ang isang batikan na comedian actress sa larangan ng showbiz. Kung batang 90s ka ay sigurado ako nakilala mo si Wilma Dasen. Hanggang sa pumasok na kami at agad ko naman ipinarking yung ating motor. Ganito nga pala kalawak yung parking ng Otets Restaurant. At kung magdadining kayo dito ay hindi nyo na poproblemahin yung parking para sa inyong sasakyan. At ganyan naman ang itsura ng external ng restaurant. At tingnan naman natin yung loob ng restaurant. Kung mapapansin nyo nga ay napaka-classic ng loob ng restaurant. Nagandahan ako sa ceiling nila. At makikita mo rin yung mga drawing na hawig ni Wilma Dasen. At kung napapansin mo sa likod ko doon sa may bandang dulo ay mayroong malaking mukha ni Wilma Dasen. At ipakita naman natin yung mukha ng bida paminsan-minsan. Hindi man kagupuhan, sakto lang din yung kagandahang lalaki. Dibil-dibil na demonyo. At pagkatapos nga namin kumain ay agad na kami umalis. Hindi ko na rin sasabihin kung masarap ba o hindi yung mga pagkain nila. Puntahan nyo na lang at tikman, kayo na rin mag-rate kung gaano ba kasarap yung pagkain nila. At dahil malayo-layo pa ang pupuntahan namin, dito na kami dumaan sa mga ginagawang subdivision sa General Trias, Cavite. Ang sarap dumaan dito dahil walang ka-traffic-traffic. Kung hindi lang malayo ang iikutan natin kung manggagaling pa tayo sa Aguinaldo Highway. At isa din sa napansin ko dito sa General Trias ay fully developed na yung lugar na to. Dati kasi puro lang talahiban dito. At dahil sa Imus nga lang ako nakatira, nadadaanan ko to tuwing pupunta ako ng Kawit, Cavite. Hindi nga natagal ay napansin kong 3 bar na lang yung ating gas. At nung nakakita ako ng gas station, agad na ako nagpa-full tank para tuloy-tuloy yung biyahe natin. Sana all, full tank. 300 nga pala yung binayaran natin sa full tank ng motor natin. At sakto na to hanggang sa makauwi ng San Mateo. At pagkatapos naman namin magpagas ay narating namin yung arko na walang sulat kaya hindi namin alam kung anong lugar to. At napagod na rin si Mrs. sa tagal ng biyahe kaya nagsabi siya sa akin na magpahinga muna kami. Hanggang sa narating namin yung intersection at sakto naman may 7-Eleven sa gilid. Kaya dito na kami nagpahinga at makabili na rin ng tubig na maiinom.
Pagkatapos naman namin magpahinga, agad na kami umalis at di na nga nagtagal, narating na namin yung Mendez. At ito na rin yung sign na nasa Tagaytay na tayo. At pagkalagpas naman namin, agad naman nagpasalamat si Mendez. Salamat daw at dumaan kami sa lugar nila. At finally, narating na natin yung Tagaytay. Hahanapin na lang namin yung pababa papuntang Simbahang Bato. At dahil nasa bandang kaliwa yung daanan pababa, nag-U-turn muna kami para makapunta agad. At nung nakarating kami, napansin ko na napakatarik ng daan at may nakasulat. Dito, delikadong daan. Bawal. Oo, ayun mo. Ang taas, no? Ayoko dyan din. Tara, Ano? saan kaya pwede? Taas. Bawal. Wala nang ibang lane. Di ko alam eh. Saan ba tinuturo? Ah. Sir! Pwedeng dumaan sa papuntang Simbahan ba to? Sa Alfonso? Ah. May bakahan dyan, tapos may nakikita kayo dyan na kanto, yung dyan nakalagay, masa kayo doon. Ah, sige, sige. Bawal kasi dito. May na-disgrasya kasi dyan, Hmm. na motor. Pagkakot eh, no? Sige, sir. At itinuro kami ni Sir sa bandang Alfonso daw sa may mga tindahan ng mga baka. At nagtanong-tanong na lang din ako pagkarating namin ng Alfonso. Tatanong lang, saan yung daan papuntang Simbahan ba to? Dito sa lang. Ah, sarado kasi dun eh. Salamat. Sir, tatanong lang, saan yung daan papuntang Simbahan ba to? Simbahan ba to? Daan. Ay, ito. Sige po, salamat. Cellphone. Oo. At finally, nahanap na natin yung daan pababa papuntang Simbahang Bato. Nag-advise nga pala si tatay na magdahan-dahan pababa dahil sobrang tarik. At pagkababa nga namin ay napansin ko na sobrang tarik nga yung daan dito papuntang Simbahang Bato. Advice ko na rin sa mga nadaan dito, kailangan talaga nakakondisyon yung mga preno nyo, harap at likod. At magdahan-dahan para hindi kayo dumiretso sa mga bangin. Minsan kasi yung mga bangin na dadaanan nyo walang mga harang. At hindi ko rin inire-recommend yung daan na to dahil sobrang tarik, napakadelikado. Lalo na pag may angkas kayo. At mas maganda doon na lang kayo dumaan sa may Olivares, pababa ng Talisay. Kahit napakahaba ang daan papuntang Talisay, mas safe naman dumaan doon kaysa dito sa daan na to. Kaya lang naman kami dumaan dito dahil hindi namin alam kung saan mas magandang bumaba papuntang Simbahang Bato. Kaya nung nakababa kami doon sa may Simbahang Bato, sa may parking, nagtanong kami kay kuya kung may iba pa bang daan pabalik ng Tagaytay. Kaya tinuro kami sa Talisay, kaya nalaman namin na mas maganda pala dumaan doon. Maganda naman dumaan dito, pababa. Bukod sa mga makikita mong magagandang tanawin habang bumababa ka, rekta na rin to sa Simbahang Bato pagbaba mo. Pero may kapalit naman ng kaba at takot habang bumababa ka. Kaya payo ko lang sa mga bababa dito, mag-iingat kayo. Dahil hindi natin kabisado yung daan na tinatahak natin pababa. Kaya ugaliin natin mag-iingat. At di na nga nagtagal sa haba ng kwentuhan natin, nakababa na kami. Kakanan nga pala tayo dyan, dahil doon naman yung papuntang Simbahang Bato. At mag-iingat din kayo dito dahil mabuhangin, kalsada. Sa palagay ko, ito yung abo na nanggagaling sa Taal Volcano. Finally, narating na natin yung parking ng Simbahang Bato. Dito nga pala kami nagparking sa bandang unahan. At pagka-parking nga namin dito, ay agad na kami pumunta sa Simbahang Bato. At agad naman tayo nagpa-picture para may remembrance bago pumasok. Hanggang sa pumasok na tayo ng simbahan. At sakto naman na may pabasa sila. At habang pinakikinggan ko yung pabasa nila, inakala ko na Latin yung binabasa nila. Pero habang patagal ng aking pakikinig, napagtanto ko na Tagalog pala. At paunti-unti naiintindihan ko na. Kayo mga pade, napansin nyo rin ba na Tagalog yung binabasa nila? Lalagyan lang nila ng kanta na may tono. Dito ko na rin tatapusin yung video kasi nalubat yung ating camera. Abangan nyo na lang yung mga susunod nating video. Ako nga pala si Smoke, ang iyong biyahero.